Ang nakaraan, nagsimula na ang operasyon para ubusin ang lahat ng traidor sa kaharian sa kapital. Kaya lang nadali si Rosalyn, dahil nagsimula na rin kumilos ang Salvation Church, gamit ang halimaw na gawa nito. Nagawa niyang patayin ang mga sundalo na kasama ni Rosalyn at nagawa rin niyang madakip at maging bihag ang dalaga, para mapapunta ang ating bida. Na ngayon nga ay naririto na si Ghislaine patungo sa kalaban. Pagpapatuloy, ang eksena ay bumalik sa lugar ng nasa sakupan ni Ghislaine sa Fenris. Dito ay napakapayapa ng lahat, walang kaalam-alam ang mga naririto sa kahaharapin na malaking laban ng ating bida. Dito sa isang parang bahay inuman o kainan, makikita natin ang grupo ni Alfoy, kasama niya ang kanyang tapat na mga kasama o mga tauhan, at nagsabi na matagal-tagal na rin daw sila huling nakapagsaya ng ganito. Dito ay muling nagsalita ang mga kasama ni Alfoy. Kainis talaga ang mga kabalyerong iyon, buti nga sa kanila, tiyak nagkakumahag na ang mga iyon sa kapital kakatakbo sa galit ng mga Marquez, dagdag pa ng iyas na kulay dilaw ang buhok. Buwisit na mga halimaw na iyon, hindi talaga sila mga tao, akala siguro nila pag nagsanay tayo magkakaroon tayo ng isa pang kamay, inis na sabi ng mga ito sa mga pangunahing tauhan ng ating bida. Habang nagsasalita ng mga hindi magaganda ang mga kasama ni Alfoy, itong isang ito ay tahimik lang na parabang may gumugulo sa kanyang isipan. Kaya lang nang basagin ni Alfoy ang kanyang katahimikan, parehas nagulat ang dalawa niyang kasama sa kanyang sinabi. Sabi nito, siguro sumama dapat ako sa ating kamahalan, sabi ni Alfoy. Dagdag pa nito na masaya pero parang puyat o kung ano paman, pagkatapos ng laban sa Crimson Magic Tower. Sabi sa akin ng ating kamahalan, na magpahinga muna raw ako. Kaya lang may kung anong hindi maipaliwanag na kawalan sa aking puso't isipan ngayon, kahit anong gawin ko, parang may kulang talaga, parang hindi masaya ang puso ko ngayon, sabi nito, iyon ay dahil nang maranasan ni Alfoy lumaban, hinahanap-hanap na ito ng kanyang katawan, lalo na ang pakiramdam na manalo sa laban. Napapikit pa ang Mokong, at nagsabi, siguro ito ang pakiramdam ng mga nilalang na kayang tumalo ng mga Diyos-Diyosan, na may isang lalaking lumapit sa kanyang likuran at nagsabi, alam ko ang pakiramdam na iyan, sabi nito. Dahil doon, agad na napalingon si Alfoy sa likuran niya, sino ka? Tanong nito sa pagkagulat, na sumagot ang lalaki, ako si Tennant, ang pinakamalakas na swordsman sa kanluran. Dahil doon, nagulat itong si Alfoy sa kanyang narinig, iyon ay dahil anong ginagawa ng sikat na swordsman sa kanluran dito sa kanilang lugar ngayon. Muli ang nagsalita ang isang ito, na ang sabi, gusto mo bang magduelo tayo? Panghaamon nito kay Alfoy, dahil naiintindihan nito ang pakiramdam ni Alfoy na nakakabagot at parang kulang ang araw o buhay kung hindi sila makakatalo ng kanilang kalaban. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan nagpapahinga si Lucas, nagmamadali ang isang sundalo. Nakarating na ang balita sa laban ni Alfoy ngayon at ni Tennant, kaya naparito ito para magbigay ng ulat, at nagsabi na kailangan raw lumabas ni Lucas. Sabi ni Lucas, maraming tao sa kastilyo, hindi lang ako ang tao rito. Sabi niya, iyon ay dahil nagpapahinga siya ngayon at may istorbo lang ng walang kwentang problema sa labas. Sabi pa ng sundalo ng Fenris, ang pinakamalakas na swordsman sa kanluran sa hanay ni Marquez Roderick ay naririto ngayon sa Fenris, dahil doon, angat ang ulo nito at napadilat ang kanyang mga mata sa gulat. Ayun na nga, dito sa entablado na ito ay nakatayo si Alfoy at si Tennant, at maghaharap ang dalawang ito sa isang duelo para magpainit ng kanilang mga katawan, na napakarami na ring mga tao ngayon ang handang manood sa laban ng dalawang ito na parehas sikat sa kani-kanilang lugar. Nagsisigawan ngayon ang mga sundalo sa lugar na ito, ibang klaseng laban ang mapapanood natin, laban ng nilalang na tumalo sa isang goddess, at ang kanyang kalaban ay ang pinakamalakas sa kanluran, napakagandang araw ito. Pangpatanggal rin ng stress, wala nang ibang ganap rito sa atin ngayon, sabi pa ng ilan, sige nga tignan natin kung gaano talaga kalakas si Alfoy na tumalo ng goddess, na ngayon naman si Alfoy ay natutulala na lang sa nangyayari ngayon. Dito ay nagsalita itong si Tennant, sabi nito, nabalitaan ko habang naglalakbay ako papunta rito sa Hilaga kung paano mo pinatay si Delmoth, at kung paano winasak ang tore ng Crimson Magic Tower. Na dito ay nabigla si Alfoy, dahil hindi ganun ang nangyari, bakit ganun ang mga kumalat na balita, kaya pala ang lakas ng loob ni Tennant na hamanin sa laban itong si Alfoy, napakalakas naman pala talaga, tinalo ba naman si Delmoth?
Walang hiya talaga, sino ba ang nagpapakalat ng mga fake news rito sa mundo ni Ghislaine? Dito ay napasabi na lang si Alfoy sa kanyang sarili, anong pinagsasabi ng sira-ulong ito, sino tinalo ko? Nung laban ni Vanessa at ni Delmoth hindi ko na alam ang nangyari, dahil nag-blackout na ako dahil naubusan na ako ng mana, alam ko ang aming kamahalan ang tumapos ng lahat. Sabi pa ng isang ito, sa lakas na taglay mo para talunin ang pinakamalakas na magician, dapat hindi ka basta-basta na billboard na lang, dahil kahit sino pwede mong burahin na lang, pero sa bagay, kung ganyan ka nga kalakas, nakakabagot na lang kumalaban ng mga mahihinang nilalang, sabi nito. Dagdag pa ng isang ito, naparito ako para makita si Count Fenris, pero siguro bago ko siya makita, hindi na masamang magpainit ako laban sa pinakamalakas niyang tauhan. Kaya lang bago magsimula ang laban, dito ay biglang dumating si Lucas, hoy sandali lang. Wag naman ang mahinang iyan ang kalabanan mo. Nakakaawa naman iyan, sabi ni Lucas, na parehas napalingon si Alfoy at si Tennant. Nang makita nito ang salita, sabi niya, at sino ka naman? Tanong nito kay Lucas, na mukhang makakapanood tayo ng isang magandang laban nito. Sumagot si Lucas sa tanong na iyon, isipin mo na lang na ako ang nagpapatino sa mga matitigas na ulo ng mga ito sa likuran ko, simpleng sagot ni Lucas para sabihin na malakas siya. Agad na binago nito ang topic ng usapan, at nagtanong kung ano raw ginagawa ng pinakamalakas na swordsman sa kanluran dito sa lugar na ito sa Hilaga, sabay banggit ng pangalan ni Tennant. Na ngayon ay nagulat itong lalaking ito dahil kilala siya ni Lucas, na hindi niya kilala kung sino itong si Lucas. Agad na sumagot si Tennant ng totoo kay Lucas, sabi nito, naparito ako bilang isang kabalyero, para formal na hamanin ng isang patas na duelo si Count Fenris, sagot nito. Dahil doon, nagulat itong si Alfoy sa kanyang narinig, ang pinakamalakas na swordsman sa kanlurang ay hinahamon ng isang laban ng pinakamalakas na swordsman sa Hilaga. Ganon rin ang mga tauhan ni Ghislaine, napatigil sila sa kasisigaw sa kanilang narinig, dahil gustong makalaban pala ng pinakamalakas na swordsman ng kanluran ang kanilang kamahalan. Dito ay natahimik si Lucas, naisip niya ang posibleng dahilan ng pagpunta rito ni Tennant. Maaaring ito raw ay dahil sa pagpatay ni Ghislaine, sa korap na buwayang nilalang na si Martin R. Dito ay nagtanong si Tennant, sandali lang, gumawa ba ako ng isang malaking kaguluhan rito? Ang gusto ko lang sana ay hindi sayangin ang oras ko habang nag-aantay kay Count Fenris, sabi nito kaya gusto niyang makipagduelo kay Alfoy para hindi sayang ang oras. Sabi naman ni Lucas, ang aming kamahalan ay wala rito ngayon. May nilakad siyang importanteng bagay sa kapital, na napatanong naman sa gulat si Tennant sa kung anong ginagawa ni Ghislaine sa kapital. Dito ay napangiti ng maganda ang isang ito, mabuti raw kung ganun, dahil ang nilalang na gusto niyang makalaban ng seryoso ay hindi naman daw pala tumakas. Dito ay naging seryoso ang mga tinginan nitong si Lucas, dahil talagang hindi normal na tao itong si Tennant, dahil parang maliliit na insekto lang ang tingin sa kanila ng lalaki, dahil walang ibang target si Tennant kundi ang ating bida lamang. Dahil doon, gigil na rin itong si Lucas, sabi nito, sa palagay ko napakarami mong oras, para magpag-alagala lang at maghanap ng away, kaysa ang protektahan mo ang inyong teritoryo. Ilabas mo ang iyong espada, ako ang lalaban sa iyo. Seryosong sabaw nito kay Tennant na nilabas na ni Lucas ngayon ang kanyang sibat. Dito ay nagulat ang isang ito, at napangiti na lang ng bahagya. Dahil ito ang gusto niya ang lumaban, at masubukan ang kanyang lakas, ganun na rin ang mga tauhan ng ating bida, gusto mo akong makalaban. Tanong nito, sabi naman ni Lucas, pag hinayaan lang kitang umalis rito matapos ng mga sinabi mo, tiyak na malilintikan ako sa aking kamahalan, napakalayo ng nilakbay mo tapos wala man lang akong gagawin para pagbigyan ang gusto mo, nakangiting sabi nito. Dahil doon, napangiti ito sa sinabi ni Lucas sa kanya. Talagang kakaiba raw ang mga tao rito sa Fenris. At napahalak-hak pa ito ng malakas sa kanyang narinig, sakto rin daw, para hindi masayang ang kanyang oras kakahantay, lalaban muna siya. Dahil doon, agad nang inilabas nitong si Tennant ang kanyang espada, at nagsabi, mabuti kung ganon, sakto gusto ko talagang magpainit ngayon, sabi nito. Dito nga, matapos niyang mahugat ang kanyang espada, iginalaw niya ito paitaas papunta sa kanyang tagiliran. Tignan natin kung hanggang saan yang angas mo, sabi nito, na ang mga mata ay handa nang pumatay ngayon, dahil biglang nanggigil ito ngayon kay Lucas.
Bago simulan ang laban ni Lucas at ni Tennant, bumalik tayo sa lugar kung saan patungo ngayon ang ating bida, sa lugar kung saan naruroon si Rosalind. Patuloy sa paglalakad ngayon si Ghislaine papasok rito sa loob, para iligtas si Rosalind, at patayin kung sino man ang may kagagawa ng pagkawala ni Rosalind. Heto na nga, narating na ng ating bida ngayon ang pinakaitaas na bahagi ng lugar na ito, ang lugar kung saan niya makakalaban si Laviere. Agad na pahinto itong ating bida sa kanyang nakita sa unahan, dahil bukod sa nakita niya ang kalaban, kakaiba sa lugar na ito, kaya may inis at galit ngayon sa mukha ng ating bida. Ayun na nga, naririto si Laviere, at nasa likuran naman niya ang patong-patong na bangkay ng mga taong napatay nito, at sa tabi naman si Rosalind, na para bang pinagsamantalahan ang itsura, sabi ni Laviere, "Magandang araw Count Fenris." Dagdag pa ng isang ito, "Maraming salamat sa pagtanggap ng aking paanyaya na pumunta ka rito," nakangiting sabi nito, na talagang tagumpay siya sa kanyang plano. Si Rosalind naman ay gulat na gulat ngayon sa kanyang nakita, hindi maapaniwala na talagang pumunta si Ghislaine sa napakadelikadong lugar na ito. Puno ng patak ng ulan sa mukha nitong ating bida, at may kakaiba rin sa itsura nito na para bang pawisan na ito o lumaban na ng matindi sa pagpunta pa lamang rito. Hindi ito sumagot sa sinabi ng paring si Laviere, kundi matalim lang na nakatingin sa kalaban. Lahat sila ngayon ay nakatayo o tantong sa tubig na ito na hindi lumulubog ang kanilang mga paa, sa likuran naman ni Laviere ay naruroon ang dimensional rift na hindi pa takluyang bumubukas. Nakatitig ng husto si Ghislaine sa dalaga na si Rosalind na nakasulampak sa sahig, nakita nito ang sinapit ng dalaga sa kamay ng kalaban. Naglakad palapait ang ating bida, kaya lang hindi ito nakatuloy sa paghakbang palapit kay Rosalind, dahil hinarang ni Laviere ang kanyang sandata, bagay na nagpadilim ng aura ni Ghislaine. Ayun na nga, talagang matapang ay mukhang may binatbat ang kalaban na ito, dahil talagang pangahas na ginawa niya ito sa harapan ng ating bida, na ang mga mata ay kulay pula na, si Ghislaine naman ay nagliwanag na rin na kulay asul ang kanyang mga mata. Dahil sa ginawa ng Kolto na pari, agad nilinggan ng mga mata ng ating bida ang pangahas na kalaban, talagang parang umakyat ang dugo nito papunta sa kanyang ulo. Gumanti rin ng masamang titig ang isang ito, mga galawan na talagang papalag sa anumang laban na magaganap. Ayun na nga, hindi na nakapagpigil itong si Ghislaine, talagang nag-init na ng husto ang kanyang ulo, mabilis na hinugot ang kanyang espada, at gumalaw, parang isang agila na handang paslangin ang kanyang biktima sa mga mata nitong umiilaw. Ayun na nga, ang salpukan na ang dalawang, ito, nang umatake ang ating bida, na mabilis namang nasangga nitong si Laviere gamit ang anyang hindi maunawa ang sandata. Matapos ng unang salpukan na iyo, dito ay agad na binago ng ating bida ang pwesto ng kanyang espada para sundan uli ng susunod na pag-atake nito sa kanyang kalaban. Ayon isang buong puwersa na pagwas-iwas ng kanyang espada patungo sa harapan ng kanyang kalaban, na mabilis ring sinabayan ni Laviere, dahilan para magkaroon ngayon sila ng distansya ng ating bida. Agad nagtaka si Ghislaine sa mga sandaling ito, iyon ay dahil hindi niya magamit ang kanyang mana sa labang ito. Itong isang ito naman ay naglabas ng isang maliit na bell, at nagsabi, "Aba napansin mo rin kaagad, huwag kang mag-alala, wala namang kataka-taka rito," sagot nito. Agad na pinatunog ni Laviere ang maliit na bell, at may kung anong liwanag ang kumawala rito, sabay sabi na walang sinuman ang pwedeng gumamit ng mana sa lugar na ito. Pagkapatunog ng maliit na bell, nag-utos si Laviere na bumangon ang kanyang mga likhang alagad, na isang malaking kamay nga ngayon ang agad na bumangon mula sa tumpok na mga patay na katawan. Isang malaking nilalang ngayon na may mga nakatarak na espada sa kanyang katawan ang agad na umaalis sa tumpok na bangkay. Nakita ito ng ating bida, at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil hindi tao, at hindi gawa ng isang normal na taong may malinis na budi ang gumawa ng ganoong klase ng nilalang. Heto na nga, pati ang mga patay na sundalo na mga tauhan ni Rosalind ay bumangon rin, talagang kulto ang Salvation Church na kinabibilangan ni Laviere, at ang malaking halimaw sa likuran ay may marka sa gitna tulad ng kay Desmond. Dito ay sumigaw si Rosalind, kilala niya ang halimaw, sabi nito, "Ghislaine si Count Faud yun, ang isa sa mga espiya ni Doc Delphine sa capital." Pagkatapos siyang lagyan ng itim na aura ng kulto na paring iyan, bigla na lang siyang naging isang halimaw, kinokontrol niya ang buong hukbo ng kaharian na parang kanyang mga puppet,
sabi nito na takot na takot. Kaya lang matapos sabihin iyon ni Rosalyn, agad itong pinuntahan ng dati niyang sundalo na papat na ngayon ni Laviere. Hawakan ito ng mahigpit, na kahit anong pagpalag ng dalaga ay hindi na ito makawala pa, dahil nakatutok rin ang espada sa kanyang leeg. Hindi gusto ng ating bida ang kanyang nakikita ngayon, at napapaisip rin ito sa mga sundalo na gawa ni Laviere, na iyon ba raw ang mga holy warriors na tanda niya sa kanyang nakaraang buhay. Sabi nitong si Laviere, nakita mo na ang kapangyarihang ito dati diba? Tanong ng kalaban sa ating bida, na talagang may nalalaman ito sa kapangyarihan na taglay ng ating bida. Dito ay naalala bigla ni Ghislaine ang kanyang tinalo na kalaban na si Harold Desmond, dahil ganitong-ganito ang anyo ni Harold bago niya ito mapatay. Dito ay nagliwanag ang mata ng isang ito sa gigil, at nagsabi, nakakahiyamang sabihin ito, pero pwede mo ba silang kalabanan para sa akin? Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang taglay na lakas mo aking kamahalan, sabi nito sa ating bida. Na ngayon nga ay agad nang kumilos ang malaking halimaw na ito, at naunang sumugod para tapakan at patayin ang ating bida, kasabay nito ay sumugod rin ang dalawang sundalo na ito papunta kay Ghislaine. Ramdam na ramdam ni Ghislaine ngayon ang puwersa at lakas ng mga kalaban na papunta sa kanya, hindi normal ang mga galawan, bagay na talagang hindi na sa tao ang taglay na lakas ng kalaban. Sa paglundag ng kalaban para sipain si Ghislaine, hindi ito tumama, nakaiwas kaagad ang ating bida, na nagmamadaling sugurin ang mga sundalo na sinalaki niya, para ito ang unang pabagsakin. Ayun na nga, agad-agad itong nakipagpalitan ng pag-atake sa dalawang ito, sabay na niyang hinarap ang dalawa ngayon, na nasangga niya ang unang umatake, habang nakatingin naman siya sa ikalawa. Matapos sanggain ng isa, agad naman niyang hinuwakan ng kamay ng isa pa, para sabay pigilan ang dalawang ito ng walang kahirap-hirap. Matapos noon, agad niyang tinuhag sa leeg ang isang sundalo, na agad namang nagpasirit ng dugo mula sa katawan na item na ang isang naman ay susuntok pasugod sa ating bida. Kaya lang sadyang napakabilis ng galawan ni Ghislaine, dahil matapos mapatay ang isa, agad namang siyan gumalaw, umikot para naman patayin pa ang isa. Ayun na nga, sa paglundag ni Ghislaine, agad na naman niyang tinuhag sa leeg ang sundalong ito, binaunang husto ang espada sa leeg ng kalaban para agad itong mapatay. Sakto rin ang pagpatay ng ating bida sa dalawang sundalo, dito ay nakalapit na ang higanteng kalaban kay Ghislaine, na may isang malaking kama o ngayon ang jeep papunta sa ating bida. Kaya lang sa laki nito, hindi siya tumama kay Ghislaine, sa hangin lumipad ang kama o nito, dahil mabilis na nakaiwas ang ating bida. Matapos noon, ay agad na lumundag ng ubod taas si Ghislaine, habang inihahanda ang kanyang susunod na pag-atake. Ayun na nga, mula sa itaas, ay mabilis na nagpakawala ng isang pangmalakasan na pag-atake si Ghislaine, na tinamaan sa balikat ang malaking kalaban, na agad nagpasirit ng dugo nito. Kaya lang wala na itong nararamdaman pang sakit, talagang isa na itong zombie, na ngayon ay muling aatake sa ating bida gamit ang kanyang palad. Kaya lang hindi niya nahuli si Ghislaine, dahil nagpaikot-ikot sa ere ang ating bida, at nang lumapag ito sa ibaba, nagmamadali uli itong sumugod sa napakalakan kalaban. Ayun na nga, mabilis na tumalon pasugod si Ghislaine, at tinuhag ang leeg ng kalaban ng napakabilis, dahilan para agad na magtalsikan ang dugo nito mula sa kanyang leeg. Hindi pa tapos doon, dahil habang nakabaon ang espada ng ating bida sa leeg ng kalaban, tumalon pa ito paikat sa leeg ng kalaban, iyon ay para mapuwersa na magilitan ng buo ang leeg ng halimaw. Ayun na nga, sa ganong kabilis ay nagawa kaagad ng ating bida na tanggalan ng ulo ang malaking zombie na ito na gawa ng mga kalto. Tapos ang kalaban, may mana o wala, walang problema para sa ating bida, dahil natural na malakas at mahusay lumaban si Ghislaine. Dito ay hindi makapaniwala si Laviere sa kanyang nakita ngayon, na mabilis lang tinalo ni Ghislaine ang kanyang espesyal na alaga, na mula pa sa kanyang black aura. Dito kahit nasa delikadong sitwasyon, tuwang-tuwa ito na makitang manalo ni Ghislaine sa laban sa napakalaking halimaw na kahit siya ay hindi niya nagawang talunin. Sabi ni Ghislaine, ang mga halimaw na nilabas mo, at ang abilidad para hindi ako makagamit ng mana, wala sa mga ito ang normal, hindi ito kayang gawin ng isang normal na tao. Anong klaseng kabaliwan ang pinaggagawa ninyo rito? Seryosong tanong ng ating bida sa kanyang kalaban ngayon, na may paghingal na,
dahil hindi rin basta-basta ang lakas na nagamit niya para talunin ang mga halimaw. Dito ay napangiti na lang ang isang ito sa mga sinabi ni Ghislaine at mga pinakita ng ating bida sa kanya. Agad na inilahad ng kalaban ang kanyang mga braso, at nagsabi, ang rift sa lugar na ito ay kinukuha ang lahat ng mana rito, paliwanag ni Laviere. Nang banggitin ni Laviere ang rift, dito ay natigilan ang ating bida, alam niya ang rift, at alam niya kung sino ang posibleng may gawa nito. Sabi pa ni Laviere, para buksan ang isang rift na tulad nito ay kinakailangan ng matinding mana, gamit ang napakalaking mana sa katawan mo ang aking layunin ay ganap ng aking nasa ikatuparan sa pagpunta mo palamang rito, sambit nito, na sa pagtantong palang pala ng ating bida, ay hinihigop na ang kanyang mana para buksan ang Dimensional Rift. Dito ay pawis-pawis na si Ghislaine, at malalim na rin ang kanyang mga mata, sabi niya, ganun pala, iyon pala ang dahilan kung bakit nawawala ang mana sa katawan ko pagpasok ko palang rito, kaya pala mas lumaki kaagad ang rift na iyon kaysa nung unang pagkakita ko. Dito naaalala ni Ghislaine ang kanyang panaginip, sa oras na magbukas ng tuluyan ang rift, alam niya kung anong klaseng mga nilalang o halimaw ang maaaranang lumabas na siyang guguno sa mundo ng mga tao. Sabi ni Ghislaine, ganun pala, ito pala ang pinakaplano mo kaya mo ako pinapunta rito. Ang lahat ng kaguluhan na nagaganap sa panahong ito ay kagagawan pala ninyo, sabi ni Ghislaine. Sabi pa ni Ghislaine, ang pangkat na tumulong sa angkang Delphine para wasakin ang angka ng Perdium, ang totoong mastermind. Habang sinasabi iyon ng ating bida, dito ay hindi makapaniwala ito sa mga sinasabi ni Ghislaine. Kayo pala na taga Salvation Church ang may kagagawa nito, sabi ng ating bida ngayon na kahit wala na itong mana sa katawan, ay biglang parang bulkan na sumabog ang kanyang aura, parang nag-super saiyan ngayon, walang hiya nakakabitin ito, mula na kay Dark ang kapangyarihan na gamit-gamit ngayon ni Ghislaine. Paano kaya kakalabanin ni Ghislaine ang kalaban ngayon na hindi tuluyang magbabukas ang Dimensional Rift? Abangan, kainis napakabitin nito, hanggang sa muli.